Nagsisimula ang kwento kay Rick, isang lalaking binubugbog at tila nasa bingit na ng kamatayan. Pero kalaunan, malalaman natin na hindi ito totoong laban, bahagi lang pala ito ng matinding pagsasanay. Sinabi ng kanyang mga senior na handa na siya para sa kanyang pagsusulit. Sa Adventurers Guild, makikita ang maraming adventurer na nagrerehistro para sa F-rank exam habang ginagabayan sila ng receptionist na si Alisa. Nang dumating ang turno ni Rick, agad siyang nakilala ni Alisa dahil dati silang magkasama sa trabaho bago ito umalis upang maging adventurer. Kitang-kita ang kaba ni Rick lalo na't nasa edad 30s na siya, samantalang karamihan ay nagsisimula pa lang bilang F-rank sa kanilang kabataan at umaabot na sa mas mataas na ranggo sa loob lamang ng 2 taon. Nagtaka si Alisa kung ano ang ginawa ni Rick sa nakaraang 2 taon at sinabi naman niyang nagsanay siya sa kabundukan. Ngunit biglang may dumating na lasing na lalaki at nagsimulang mangharas kay Alisa. Sinubukan ni Rick na awatin ito at pigilan pero bigla na lang nawala ng malay ang lalaki. Inakala ni Rick na sobra lang ito sa alak. Nang makuha ni Rick ang kanyang exam ticket, laking gulat niya nang makita ang isang malas na numero, kaya lalo siyang kinabahan. Gayunpaman, tumuloy pa rin siya at nakipagkita sa isa sa kanyang mga senior na si Renette. Samantala, napansin ng mga tao sa loob ng guild ang bakas ng kamay sa armor ng lasing na lalaki at nakilala ito bilang dating A-rank adventurer, dahilan upang magtaka sila kung ano ang nangyari rito. Doon napagtanto ni Alisa na si Rick pala ang nakapagpatumba sa kanya. Nagsimula ang physical assessment ni Rick at nagulat ang lahat nang malaman nilang 32 taong gulang na siya at ngayon palang kukuha ng exam. Pagkatapos nito, pinapila ang lahat ng examinee at pinahawak ang kanilang mga kamay sa isang crystal ball. Batay sa liwanag na ilalabas ng kristal, susukitan ng kanilang mana, at dito na nagsimulang ilabas ng mga kalahok ang kani-kanilang lakas. Isa-isang inilalagay ng mga examinee ang kanilang kamay sa crystal ball para masukat ang kanilang mana level. Pero nang si Rick na ang sumubok, lumabas na F- ang kanyang mana, ang pinakamababa sa lahat. Agad siyang pinagtawanan ng mga tao. Ngunit matapos niyang alisin ang kamay niya, biglang nabasag ang crystal ball, dahilan para magulat ang lahat. Sumunod na pagsusulit, kailangang atakihin ng isang slime bag ng buong lakas para masukat ang offensive power ng bawat isa. Pagkakita ni Rick sa slime bag, naalala niya ang matinding training niya kasama ang kanyang master na si Brune. Paulit-ulit nitong sinasabi na ang tunay na lakas ng isang adventurer ay nagmumula sa katawan, hindi sa armas. Ipinagawa pa nga kay Rick ang imposibleng task na sirain ng isang golden slime bag. Alam ni Rick na ang golden slime ay kasing tigas ng pangil ng dragon. Kaya inisip niyang imposibleng masira iyon gamit lang ang kamao. Ngunit sinabi ni Bro na iyon ang minimum na lakas na kailangan ng isang adventurer at ibinunyag pa nitong kaya niyang sirain ng 200 golden slime ng sabay-sabay. Bilang pagsisimula, pinapunch niya si Rick ng 50,000 beses sa slime bag, nagsimula ang exam, at unang humakbang ang isang kumpiyansang batang lalaki na nagngangalang Frey. Kahit 11 taong gulang pa lang siya, ang lakas ng kanyang magic ay halos kapantay ng isang veteranong mage. Inantay niya ang chance, saka pinakawalan ng level 3 pyro magic sa slime bag. Mukhang maliit at simple lang ang atake, pero labis itong ikinahanga ng mga judge at tinawag siyang isang henyo. Nagulat si Rick sa liit ng apoy, at naalala niya ang klase ng pyro magic na ginagamit ng kanyang mga senpai noong training, sobrang brutal at mapanira. Napagtanto niyang kinendensa ni Frey ang buong lakas ng atake sa isang maliit na apoy para umangkop sa loob ng gusali. Dahil dito, mas lalo niyang naisip na isa talagang prodigy ang bata. Nagpatuloy ang ibang examinee sa pagsubok. Nang si Rick na ang turn, sinabihan siya ng examiner na mas mabuting sumuko na lang siya dahil masyado na siyang matanda para magsimula bilang adventurer. Ngunit para kay Rick, walang kinalaman ng edad, ang mahalaga ay kung hanggang saan niya kayang ipaglaban ang pangarap niya. Habang naaalala ni Rick kung gaano kahirap ang pinagdaanan niyang pagsasanay sa loob ng 2 taon, buong lakas niyang sinuntok ang slime bag at tuluyan niya itong winasak. Nagulat ang lahat sa nasaksihan nila. Hindi makapaniwala si Fred na naaga ni Rick ang spotlight pero inisip niyang ayos lang iyon dahil defense magic naman ang specialty niya. Plano niyang ipakita kay Rick kung saan siya lulugar sa susunod na test. Pero muli na namang ginulat ni Rick ang lahat ng matagumpay niyang depensahan ng sarili laban sa ika-4 na antas na spell ng examiner. Handa na sana ang examiner na gumamit ng ika-5 antas na spell at sinabihan si Rick na gumamit ng mas malakas na depensa. Ngunit sinabi ni Rick na first level spells lang ang kaya niyang gamitin, kahit ganoon, buo pa rin ang kumpiyansa niya. Dahil dito, nagpa siya ang examiner na huwag nang magpigil at pinakawalan ang isang napakalakas na 5th level cyclone. Sobrang lakas ng atake na pati ang barrier sa paligid nila ay nawasak. Samantala, napansin mula sa malayo ng top-rank Royal Knight na si Sylvester Selnia ang malalakas na shockwave at agad siyang nagtungo sa exam center.
Doon, ipinaliwanag ng isang examiner ang nangyari at kung paanong na-block ni Rick ang atake. Hindi makapaniwala si Sylvester na 32 anyos na si Rick at dati lamang itong receptionist sa guild hanggang 2 taon ang nakalipas. Sumunod na kinaharap ni Rick ang written exam at pagkatapos nito ay nakipagkita siya kay Renette. Tinanong siya ni Renette kung kamusta ang exam at buong kumpiyansa niyang sinabi na siguradong 100 puntos siya sa written test pero hindi siya ganoon kasigurado sa practical assessments. Biglang lumitaw si Fried pero hindi maalala ni Rick ang pangalan niya kaya nainis si Fried at inakusahan si Rick na inagawan siya ng pagkakataong magningning sa exam. Sinubukan ni Rick na pakalmayin siya. Ngunit dumating ang kapatid ni Fried na si Angelica. Galit siyang hinamon si Rick sa isang duelo at inihagis pa ang kanyang guwantes, sinasabing pinaiyak ni Rick ang kanyang kapatid. Pinulot ni Rick ang guwantes at pabirong sinabi na hindi raw madali ang maglaba, ngunit agad siyang sinabihan ni Renette na ang pagpulot ng guwantes ay nangangahulugang tinanggap na niya ang hamon. Pumunta sila sa arena, at dito natin nalaman na si Angelica ay isang second-class Royal Knight. Ipinahayag niya na ang matatalo sa duel ay magiging alipin ng mananalo habang buhay. Binanggit ni Renette na ang second-class Royal Knight ay katumbas ng rank B, kaya agad kinabahan si Rick, alam niyang kayang talunin ni Angelica ang mga high-level monsters ng mag-isa. Lalo siyang nataranta dahil rank F lang siya, iniisip niyang mamamatay na siya sa laban. Pero pinaalalahanan siya ni Renette na alalahanin ang kanyang training. Naalala ni Rick kung gaano siya naghirap noon hanggang sa bigla siyang nasuka. Sinabihan siya ni Renette na magtiwala sa sarili niya dahil miyembro siya ng kanilang party. Ang Orec Qualcomm Feast, ang pinakamalakas na grupo sa buong kontinente. Dahil dito, unti-unti niyang nabawi ang kanyang composure. Naghandaan na sila sa laban at sinabi ni Angelica na magpipigil siya para hindi mamatay si Rick. Pinahusay niya ang kanyang katawan gamit ang magic at mabilis na sumugod pero nagawa ni Rick na iwasan ang unang atake. Napansin ni Fried na kilala ang kanyang kapatid sa sobrang bilis at ginamit ni Angelica ang blink step para umatake muli. Gayunman, madali itong naiwasan ni Rick, iniisip na masyado itong mabagal para sa kanya. Hindi makapaniwala si Angelica na muli niyang naiwasan ang atake. Dahil iilan lang sa mga first-class knights ang kayang makasabay sa bilis niya, inisip ni Angelica na tsamba lang ang pag-iwas ni Rick. Kaya umatake siyang muli, pero hindi pa rin makapaniwala si Rick kung gaano kabagal ang galaw niya. Napaisip siya kung naging Royal Knight lang ba si Angelica dahil sa nepotismo o kung siya mismo ang tunay na malakas. Humanda na sana siyang umiwas pero biglang netisod si Angelica sa isang bato kaya umikot ang katawan nito at mabilis na humampes. Halos hindi na isalba ni Rick ang sarili niya sa atakeng iyon. Humanga siya sa teknik ni Angelica at napagtanto niyang mayabang siyang isipin na mas malakas siya rito. Nagkunwari si Angelica na sinadya niya ang nangyari, saka naghanda ng panibagong atake na may 3 beses na bilis. Pero kahit ganoon, mabagal pa rin ito para kay Rick. Sunod-sunod ang kanyang pag-atake at naghanda si Rick na salubungin ang susunod. Bigla na namang netisod si Angelica kaya pamalya ang kontra-atake ni Rick. Pagkalipas ng alikabok, nakita ang isang napakalaking hukay sa lupa. Napagtanto ni Angelica na mamamatay na sana siya kung hindi siya netisod. Nagtaka siya kung sino talaga si Rick. Ikinwento ni Rick na isa lang siyang dating receptionist na nagpa siyang maging adventurer. Humanga siya sa kakayahan ng isang second-class Royal Knight at sabik siyang matuto pa mula rito. Ngunit bigla na lang sumuko si Angelica. Hindi makapaniwala si Rick pero sinabi niyang ibibigay niya ang panalo bilang papuri sa pag-iwas nito sa kanyang blink step. Habang papalayo na siya, pinaalalahanan siya ni Rick na ayon sa kanilang kasunduan, kailangan niyang maging alipin niya. Agad namang tumakbo palayo si Angelica. Napaisip si Rick tungkol sa kanyang exam kung papasa ba siya. Sinabi ni Renette na darating na sina Brost at ang iba pa. Nagtaka si Rick kung bakit sila pupunta at ipinaliwanag ni Renette na gusto lang nilang makita kung kumusta na siya. Dahil dito, agad siyang kinabahan, alam niyang walang magandang may dudulot yon. Kinabukasan. Matapos ang pagbisita nila, inanunsyo ni Alisa na magpapadala ang mga hurado ng mana sa kanilang admission cards. Ipinaliwanag niya na kapag pulang ilaw ang lumitaw, bagsak ang aplikante at kailangan niyang sumubok muli sa susunod na taon. Pero kapag asul ang nagliwanag, ibig sabihin ay pumasa siya. Sinabihan ni Renette si Rick na tigilan na ang pag-aalala at pinaalalahanan siya sa sobrang hirap ng training na pinagdaanan niya sa loob ng 2 taon. Dahil doon, bahagya siyang nagkaroon ng kumpiyansa. Ngunit dinagdag ni Renette na kapag bumagsak siya, 3 beses pang double ang kanyang training. Nang ipadala ang mana sa card ni Rick, nagsimulang magliwanag ito na palet-palet sa pula at asul, kaya lalo siyang kinabahan. Sa huli, tuluyan itong naging asul. Lumabas siya ng bulwagan na may ngiti sa mukha, kasabay si Renette.
Bigla niyang naamoy ang isang matapang na amoy at may lalaking lumapit kay Renette na nagngangalang Raster. Ipinakilala niya ang sarili bilang duke ng Northern Kingdom. Sinimulan niyang landiin si Renette at sinabing gusto niya itong gawing ikalawang asawa. Sumingit si Rick pero tinawag siya ni Raster na isang pangit na matandang lalaki. Ipinaliwanag ni Rick na girlfriend niya si Renette na ikinatawa ni Raster. Hindi siya makapaniwala na ang isang kasing edad ni Rick ay isa lang F-rank adventurer. Sinabi naman ni Rick na mukhang hindi rin naman ganoon kalakas si Raster. Doon ibinunyag ni Raster na isa siyang A-rank adventurer at naabot niya ang ranggong iyon noong 14 na anyos pa lang siya. Ipinaliwanag pa niya na siya ang examiner para sa ikalawang yugto ng exam. Pagkatapos, humarap siya kay Renette at inanyayahan itong mag-dinner. Ngunit mariing sinabi ni Renette na tumigil siya. Sinabi ni Renette na hindi pwede dahil girlfriend siya ni Rick at idinagdag pa niyang masyadong matapang ang pabango ni Raster para sa panlasa niya. Dahil dito, nainis si Raster at nagbanta na pahihirapan niya si Rick sa exam. Pagkatapos nito, lumapit sina Fried at Angelica kay Raster. Doon natin nalaman na magkakapatid sila at sinabi nila kay Raster na nil-8 sila ni Rick. Dahil dito, nagpa siya si Raster na mag-higanti para sa kanila. Dumating si Rick sa exam center at nalaman niyang ang susunod na pagsubok ay isang mock battle. Pinayuhan siya ni Renette na magpigil pero naisip ni Rick na kailangan niyang ibigay ang buong lakas niya lalo na kung si Raster ang magiging examiner niya. Biglang lumitaw ang isang lalaking nagngangalang Lynx. At ipinakilala niya ang sarili bilang examiner ni Rick na agad nagpaga ng loob nito. Ikinwento ni Lynx na late na rin siyang naging adventurer at inabot siya ng 20 taon para maabot ang rank B. Sinabi pa niya na si Rick ay isang malaking inspirasyon para sa mga nasa gitnang edad na gustong tuparin ang kanilang mga pangarap. Umalis si Lynx na iniisip na matinding training ang pinagdaanan ni Rick para sa exam habang si Raster naman ay biglang lumitaw si Raster at sinabing kailangan daw nilang mag-usap. Makalipas ang ilang sandali, inanunsyo sa mga kandidato na nagkasakit si Lynx kaya si Raster ang pansamantalang hahalili bilang examiner. Agad kinabahan si Rick at ang iba pang participants dahil kilala si Raster bilang ang man of 8,000 spells at may isa pa siyang bansag, ang F-rank crusher. Napagtanto ni Rick na malaking problema ang kinaharap niya at naisip pa niyang tumakas. Pero alam niyang kapag bumagsak siya, itatatlo ng kanyang seniors ang training niya. Muli siyang inalo ni Renette at sinabing naniniwala siya sa kanya. Biglang may batang nakasuot ng hood ang lumapit at nag-alok na huhulaan ang kanyang kapalaran. Naglabas ito ng crystal ball at pinaupo si Rick. Napansin ni Renette na may spell ang upuan, ngunit bago pa siya makakilos, biglang nawala si Rick. Nagngit-ngit sa galit si Renette at winawasak ang crystal ball na nagbunyag na ang taong iyon ay si Fried pala. Tinanong niya kung saan dinala si Rick at nagbanta na wawasakin ang mga mata niya. Napilitan si Fried na umamin na itinransport niya si Rick mga 100 metro ang layo, malapit sa dalampasigan. Samantala, napalibutan si Rick ng mga taong nakaitim ang kasuotan. Ipinakilala ng isa ang grupo at sinabing ang misyon nila ay alisin siya sa eksena. Napagtanto ni Rick na bahagi ito ng plano ni Raster. Ibinunyag ng lalaki na lahat sila ay lampas rank B kaya wala raw siyang tsansang manalo. Biglang dumating ang mga seniors ni Rick at hiningan ng paliwanag kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Rick na ang mga lalaki ay tumutulong lang sa kanyang mag-warm up bago ang exam at binalaan sila na tumakbo kung mahal nila ang kanilang buhay. Ngunit umatake ang isa kay Bros at nabasag ang talon ng espada nang tumama sa balat nito. Agad namang binasag ni Bros ang kamao ng umatake. Ngunit agad niya itong pinagaling at sinabihan si Rick na magpatuloy lang sa pag-eensayo. Sinabi naman ng isa pang senior ni Rick na si Miss na tigilan na niya ang pag-aalala. Ilang sandali lang, inilabas ni Miss ang kanyang baril at pinaulanan ng mahikang bala ang mga kalaban, dahilan para mapa-atres ang mga ito. Samantala, ang isa pang miyembro ng grupo ni Rick na si Alice ay nabihag ng isa sa mga lalaki na humiling na isuko nilang lahat ang kanilang mga armas. Nakiusap si Rick na pakawalan na si Alice para sa ikabubuti nito. Pero sa halip ay sinaktan pa siya ng lalaki. Dahil dito, nagalit si Alice at pinasabog ang lahat ng kalaban gamit ang kanyang kapangyarihan. Napagtanto ng leader ng grupo kung sino talaga ang kanilang nakaharap, kinilala niya si Alice bilang pinakamalakas na mage sa buong mundo, si Miss bilang pinakadakilang weapon craftsman, at si Bron bilang master ng lahat ng uri ng support magic. Magkakasama, sila ang itinuturing na pinakamalakas na party sa buong planeta. Gamit ang Orichalcum Fists, hinarap ni Alice ang natitirang mga gwardya habang si Rick naman ay tumakbo pabalik sa exam hall upang hanapin si Renette. Pagdating niya roon, bigla siyang sinalubong ni Renette at itinapon palayo si Fred, ngunit biglang lumitaw si Lai. Inihayag ni Lai na pinilit siya ni Raster na bumaba bilang examiner at ikinulong siya sa isang silid.